What is cognitive debt? That's what we are going to talk about here in RCJ4 TV. And if you are new to my channel, please subscribe para palagi kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyong lahat mga Mammoth Sir. Welcome back to my channel. Today we are going to talk about cognitive debt. Sa panahon ngayon ng mabilisang impormasyon at multitasking lifestyle, madalas nating napapabayaan ang mental clarity at focus. Isa sa mga modernong konseptong lumalabas kaugnay nito ay ang tinatawag na cognitive debt. Tulad ng financial debt, ito ay isang anyo ng utang, pero sa ating isipan at mental capacity. Sa research na ito, tatalakayin natin kung ano ito, bakit ito mahalaga, at kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. So ano ba ang cognitive debt? Cognitive debt ay tumutukoy sa mental burden o backlog na naipon sa isipan ng isang tao dahil sa kakulangan sa focus, over multitasking, decision fatigue, o patuloy na pagka-distract. Ito ay konsepto na hinango sa ideya ng technical debt sa mundo ng software engineering kung saan pinipiling tapusin ang isang bagay ng mabilis pero may kapalit na problema sa hinaharap. Sa cognitive debt naman, pinipili nating mag-multitask o hindi magpahinga. Pero binabayaran natin ito sa anyo ng mental exhaustion, burnout, at poor decision-making. Paano nabubuo ang cognitive debt? Nabubuo ang cognitive debt kapag sobra ang multitasking, palaging online o naka-social media, kulang sa tulog, at umiiwas sa mahahalagang desisyon. Lalo pa itong lumalala kapag hindi malinaw ang priorities. Kaya naiipon ang mental load na hindi agad nababayaran ng pahinga o focus. Dahil dito, bumababa ang productivity at hirap na tayong mag-concentrate. Nagkakaroon ng decision fatigue, nagiging emotional, at madalas ay nakararamdam ng stress or anxiety, senyales na ubos na ang mental energy. May scientific basis ba ito? Ang sagot is yes. Ayon sa mga cognitive psychologists, ang utak ng tao ay may limitadong working memory at attention span. Kapag patuloy itong ginagamit ng sobra at hindi binibigyan ng oras mag-recover, nagkakaroon ng debt, parang pagod na hindi nababayaran. Para mas maganda, let's make an example about this. Halimbawa, si Etorn Gopalin ay isang estudyanteng nagtatrabaho rin bilang part-time VA. Habang nag-aaral, nagre-reply siya sa kliyente, nagbabasa ng modules, at nakikinig ng mga free lectures online. Sa unang tingin, mukhang productive siya. Pero paglipas ng ilang araw, napapansin niyang mahirap na siyang makafocus, nakakalimot siya sa mga simpleng tasks, at mabilis siyang mapagod. Ito ang epekto ng cognitive debt. Hindi ito agad ramdam sa simula, pero malaki ang kabayaran sa huli. Parang sa kalusugan natin, kung gaano kakalakas uminom ng alak dati, kapag matanda ka na, unti-unti nang magsisilabasan ang mga sakit mo dahil sa pag-abuso mo sa katakawan mo ng alak noong kalakasan mo pa. Anyways, ang cognitive debt ay isang seryosong issue sa panahon ngayon, lalo na sa mga taong sabay-sabay ang roles, estudyante, manggagawa, content creator o magulang. Ang utak natin ay parang muscle, kailangan ng pahinga, tamang gamit, at intentional na break para manatiling aktibo at matalas. Ang hindi pagbibigay ng pansin sa cognitive debt ay maaaring mauwi sa chronic stress, decision paralysis, at pagkalito sa direksyon ng buhay. Sa bawat araw na pinipili nating hindi magpahinga o patuloy na mag-multitask ng sobra, nangungutang tayo sa sarili nating isipan. At darating ang oras na sisingilin tayo ng ating katawan at utak sa anyo ng pagod, anxiety, or burnout. At alam nyo ba mga Mammoth Sir, kahit ang banal na kasulatan o ang Biblia ay mayroon ding paalala tungkol sa mga bagay na ito. Ganito po ang sinasabi sa Ecclesiastes 12:12. At bukod dito, anak ko, maaralan ka. Tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Ipinapakita sa talatang ito na hindi lahat ng kaalaman ay kailangan habulin ng sabay-sabay at may limitasyon ang katawan ng tao. Kung gusto nating maging tunay na produktibo at mapanatili ang kalusugan ng isipan, dapat nating matutunang magpahinga, mamili ng tama,
At iwasan ang labis na pagbibigay ng attention sa iba't ibang mga bagay na nagdudulot ng pagka-drain ng oras na nagre-resulta sa pagod at pagkakaroon ng anxiety. Ika nga, hindi lahat ng busy ay productive at hindi lahat ng tahimik at mabagal ay tamad. Minsan, ang pinakamatinding tagumpay ay ang mapanatili ang malinaw na pag-iisip. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating video. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Kung oo, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, at share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page para palagi kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat po ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.